Let's go back to the road and explore for another round. Make sure to bring the food and all the fixing needs for the hood. Come on and take me to the moon. Reach the stars, cover in bloom. I will follow you wherever you go. 'Cause being with you is where I belong. Step by step, facing our expectations. Gusto ko na magtampisaw sa tubig dahil sa sobrang init ngayong araw. Nakalimutan ko palang magdala ng mga gamit kasi hinatid ko si Angelo sa trabaho tapos dumiretso na ako dito. Naalala ko wala pala akong nilang gamit, ilang mga damit lang saka yung upuan lang ang dala ko. So punta tayo dito sa Value Village para maghanap ng masketwalya man lang para may magamit tayo mamaya pagkatapos nating mabasa, maligo sa may ilog. So tara, samahan nyo ako at bili lang tayo ng tuwalya. Tuwalya lang ang bibilhin ko. Nakita ko tong kawali na to. Laki-laki. Tama-tama to sa lutuan ko. Laki eh. Mahilig ako sa malaking lutuan kasi di ba mahilig ako magluto ng marami. Maramihan na. Bilhin ko na kaya to, no? Laki. So magkano nga ba tong wok na ito? $11, $11.99, so $12. Tapos siguro kunin ko na to, no? $3.99 na tawalya. Okay na to. Tama-tama to, makulay na makulay. Para sa damit ko makulay. Ayos. Tara, alis na tayo dito sa lugar na to at baka kung ano-ano pa mabili natin, mapagasos pa tayo na malaki. Ito lang, okay na to. So inabot lahat ng $16, $16.78. So saan pa tayo diretso? Napabili tuloy ako ng wok. Napabili ako ng kawali. Ganda kasi ng kawali. So makikita nyo to sa mga susunod na vlogs natin. Ito na yung gagamitin ko. Bili lang ako ng kakainin ko ngayong lunch kasi tanghali na rin. At nandito tayo ngayon sa Crowfoot sa Calgary Co-op. Hindi ko alam na napalitan na pala to ng Calgary Co-op kasi iba to dati. Anyway, dito tayo bibili ng makakain natin saglit. Ang mga Canadian sosyalin pagka kumain ng mga pagkain mostly mga fruits. Kaya dito yung mga paninda, mga ready-made na fruits na Kaya lang syempre mahal yan. Di ba? Tapos meron din mga klase ng vegetable. Mga vegetable mga raw lahat yan, hilaw lahat yan. Kinakain yan ng hilaw. Siguro ngayon magpipilingerong healthy tayo. So, healthy food yung kakainin natin. Ngayong araw lang. $17, parang ayoko, binabawi ko na. Mahal naman. Wala ba tigti $3 dyan? Wag na. Dala tayo sa chips, mas mura dun. Hindi ako makapag-decide kung anong bibilhin ko dahil lahat ng mga paninda pala rito sobrang mahal. Nasanay ako sa Walmart na murang paninda tapos may discount ka pa. Dito ultimo mga chips mahal $6.99. Yung ganito $2.45 siguro. Ito na lang siguro, ito lang kaya ng budget saan ba dito yung masarap? Ay, member exclusive lang pala yan. Pag hindi ka member $3.99, so mahal nga.
tara na. Alis na tayo at wala tayong binili rito. So wala tayong nabili. Nakontrol ko yung sarili ko na wag bumili ng pagkain. Kita nyo naman yung tiyan ko, sobrang laki na. Ang pinaka-reason ko lang naman talaga is makabili lang ako na makakain kong lunch. Wala akong ma-decide na kakainin ngayong lunch. Unang-una wala naman tayong budget. Walang budget kaya bahala na. Punta na lang tayo dun sa park na sinasabi ko sa inyo. At saan kaya dito mayroong kape bago tayo makapunta dun? Gusto ko talaga kape. Meron na ako lagay ng kape rito. Yan yung ang regalo ni Angelo sa akin na Yeti. Na nilagyan niya ng Kaberks at Chris Cusinero. Diba? I-message nyo si Angelo kung paano magpalagay ng mga ganyan. Alam ko siya yung nagregalo sa akin niya nung birthday ko ba, nung Father's Day. Tapos pinalagyan niya, pinasadya niya doon mismo sa bilihan ng Yeti. O kaya magtanong kayo sa Yeti store. O hindi promotion yun, walang bayad ang ad natin. Kaya panoorin nyo yung mga ads nitong video, yun may bayad yun. Salamat! Anyway, tara! Biyahe tayo, samahan nyo ako. Hindi ko lang kung saan tayo pupunta. Wala akong plano. Wala talaga akong kaplano-plano. Paghatid ko kay Angelo, sabi ko sa sarili ko, sobrang init. Sabi ko sa sarili ko, ano kaya ang gagawin ko ngayong araw? Paano ko kaya mapapasaya yung mga manonood natin ngayon? So, tara, hanap tayo ng malilibutan natin. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. So nandito na tayo sa park at tayo magsusuroy-suroy lang muna rito. Sabi nga ni Tito Mango, magsusuroy-suroy. Magsusuroy-suroy tayo dito. Ay, dalhin ko na tong aking upuan. Para kahit saan pwede tayo maupo. Kahit sa may gitna ng ilog pwede tayo maligo, pwede tayo maupo. Tapos dala rin tayo ng tubig. Nagdala ako ng tubig. Buti na lang talaga marami akong stock dito sa sasakyan ko ng tubig. May water at mayroong soda. Ang soda naman natin is diet, which is zero sugar. Sabi nila ang diet coke daw is better than zero coke. Ang zero coke kasi gumagamit ng artificial sugar. Ang diet artificial sugar din, di ba? Basta yun. At marami ako stock dito ng mga gamit kung sakaling if ever na meron ako emergency na magka-camping or magpipiknik. Meron ng mga kaldero, kasirola, tongs, sangkalan, kutsilyo, knives and forks, wood, tapos plates, di ba? Meron ako dyan. Anyway, hindi yan yung ating dadalhin ngayon. Ilalak ko lang saglit. Yan. So ito lang dadalhin natin. Siguro ano na rin ng pala ako. Mag sandals na rin pala ako. Palitan na natin tong sapatos natin para makasawsaw tayo sa tubig. Kaya naman tayo nagpunta dito talaga para makapagbabad tayo sa tubig. Yun ang aking pinaka-reason kung bakit nagpunta ako dito sa lugar na to kasama kayo. So, saglit lang. Kailangan kahit pa paano handa ka para if ever na gusto mo pumunta sa isang lugar. Ayos! Lumalaki na yata pa ako, di nakasya tong aking sandals ha. Lakas kasi kumain, pati paa lumaki. Sabi nila pagka malaki daw yung paa mo, mahaba daw yung ano mo, yung sapatos mo. Aray ko. Totoo naman, di ba? Pag malaki yung paa mo, mahaba yung sapatos mo. Ano ba yung mahabang iniisip nyo? Bawal sa mga bata. Anyway, saglit lang. Anak naman ng tipaklong, oh. Hirap naman suot nito.
sige na nga, dalhin na nga natin tong bag na to. Actually, ang laman lang kasi nitong bag na to, mga gamit ko lang, battery, mga kung ano-ano. Kasi pag dala mo, akala mo milyonaryo ka, akala mo dahil lamang pera eh. Di ba? Ayos. So, tara na. Mamaya ko na yan susuot ulit. At tayo'y magliliwaliw. What a beautiful world, what a beautiful nature, where rivers run faster than your dream. The birds are singing louder than a stream. Hindi ko pa nga pala na-vlog tong lugar na to sa inyo. So first time natin i-vlog to sa ating YouTube channel. Mostly na-vlog ko to sa Facebook pero hindi sa YouTube. So this is the first time. Hello. Halatang magbibitch ako. Magbibitch sa river. Ganda rito. Tahimik na tahimik. Ayos. Sounds good. Parang ang daming turista mula sa ibang probinsya dito. Na, ay, ganda ng view dun, oh. Magandang view. Kita nyo ba? Gusto nyo i-zoom natin para makita nyo? Wag na. Okay na yan. Dito tayo sa may river. Mamaya lalakarin natin papunta doon. Tapos lalakarin din natin papunta doon. Kung mapapansin nyo, kung nandito kayo sa lugar na to, yung side na yan, yan yung bonus park. Lagi namin nalalakaran yan ni Angelo, o kaya nagbabarbecue kasama si Tito Epi, o kaya sila Tito Mango. Yan yun, yung nilalakad namin mula doon sa tulay hanggang doon sa kabilang tulay. Tapos iikutin mo, medyo malayo-layo pa yan, no? So ngayong araw wala tayo dyan. Nandito tayo sa katapat niya. Ito yata ay tinatawag na Baker Park. Baker Park. Anyway, dito tayo ngayon. At syempre, diyan tayo magtatampisaw, 'di ba? Oh, ang linaw ng tubig. Dito ko gusto magtampisaw para ma-relax naman ako ngayong araw. Tama-tama 'to, 'di ba, ka-works? Teka, magse-set up lang ako saglit ng ating maupuan. Taas naman dito. Dito siguro tayo dumaan para may hawakan pa tayo. Ay! Ayos. Oh, di ba? Ang ganda rito. Wow, ka-Berks. So, ito yung view dito sa kabilang side. Dito ka lang, ka-Berks. Chill-chill ka lang dito. Di ba? Sarap kaya yung may ganitong portable na na chairs na dala-dala mo, na kahit na nasa river ka nakapag-chill ka kasama ng mga ayun, oh. Hello, how are you guys? Enjoying it? Good. Enjoy the day. Diba? Lamig ng tubig, ka-Berks, oh. Sarap ng tubig dito. As in, malamig talaga. Pag hinawakan mo yung tubig, alam mo yung lagi ko nababanggit na sa inyo to yung parang ice water. Ganun kalamig. Ganun talaga siya kalamig, as in. Tinitiis mo lang ba na nakasawsaw yung paa mo? Hindi. Gusto ko talaga nakasawsaw yung paa ko kasi sobrang init. So dahil sobrang init ng panahon, okay lang yan nakasawsaw yung mga paa natin. Saka malinis yung tubig na yan. Dito sa Canada, hindi uso sa kanila yung naglalaba ka sa tabi ng ilog. Bawal yun. Hindi pwede yun kasi yung nature, yung kalikasan, iniingatan nila. Ayaw nila na mahaluan ng anong tawag dito, syempre yung chemicals galing sa paglalaba, ayaw nila yon. Tapos ayaw din nila yung naliligo ka nagsasabon ka ng ulo mo, yung nagsishampoo ka.
Ayaw din nila yon. Kung maliligo ka lang, magtampisaw ka lang, pero wag kang magsabon ng ulo mo o mag-shampoo, mag kung ano-ano. Lahat ng mga bawal sa kalikasan, ayaw nila yon. Talagang bibidyohan ka nila, talagang maipopos yung pagmumukha mo, bidang-bida ka sa mga Canadian. Anyway, di ba? Nakaka-relax. Maaga pa lang naghahanda na para sa almusal. Maaga ang gising para sa pangarap na inaasam. Buhay ko dito sa ibang bansa ay hindi laro lamang. Sipag at tiyaga palagi ang aming puhunan. Makakayanan ang lahat ng pagsubok, makakayanan din maski ang lungkot. Mapapawi rin ang bawat paghihirap para sa ating mga pinapangarap. Nag-iipon at nagtitipid sa lahat ng bagay, para ang lahat sa pamilya inaalay. Mabigyan sila ng mas magandang buhay. May pagmalaki ni nanay at ni tatay. Yan. Simple lang naman ng buhay abroad. Masipag ka lang at panay ang bayot. Walang reklamo at sugod ng sugod. Buong loob sa mga pagsubok. Tsaka yung ating camera, yun. Diba? Inaw ng tubig. Sarap dito, walang linta dito. Hindi ka matatakot dito na magbabad sa tubig at walang linta dyan. Tapos yung tubig, kitang-kita mo na sobrang linaw, no? Kulay blue. O ano bang tawag dyan? Basta kung ano man yung tawag dyan. I-comment nyo dyan kung anong tawag dyan sa kulay ng tubig na yan. Ganda, di ba? Pakalinaw. Nag-iipon at nagtitipid sa lahat ng bagay. Palagi na kapag ka ganito yung scenery, tapos nag-iisip ako kung kumusta na kaya yung pamilya ko sa Pilipinas, kumusta na kaya yung mga magulang ko. Marami akong namimiss na mga kaganapan sa Pilipinas pagka ganito nag-iisip ako. Kaya minsan iniisip ko rin kung bumalik na kaya ako ng Pilipinas. Total, okay naman na si Angelo dito, na-adapt na niya yung buhay dito sa Canada, saka may trabaho na siya, kaya niya nang tumayo sa sarili niya mga paa. Baka it's time naman para pagbigyan yung gusto ko, no? Yung makasama naman yung mga magulang ko. Asan tatay? Ay, naiwan si tatay. Sunduin mo muna. Hello po, magandang araw po. Ay. Ano po ba yan? Uy, yung tatay, alalahin. Okay na kay Nay? Kumukuha yung umaga. Narkin na namin. Yung anak mo. Nandun, naiwan sa Canada. Tatay, di mo. Kaya hindi pa kita ba, malabo yung mata ko eh. Pinakasilip pa kita. Okay lang ba Kaya kaya? pala tuwan-tuwa sila, mga loko. Tay! Ano na? Basta. Sila yung pangarap ko na makasama ulit. Nakakatitig mo. Sila yung mga kayamanan ko sa buhay. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na binigyan pa sila ng mahabang buhay pa. Ang init, ang anghang. Tap. Nay, ikaw na maghihiwa, Nay. Abot mo ba? Parang di mo abot. Ilalapit ko sa'yo, Nay, ha? Ay, Diyos. Ay. Yan.
So anong gagawin mo, Nay? Hiwain mo dito na. Dito na natin hiwain, mga ka-Berks. Binrush na namin to. Sa sobrang linis ito, mas maputi pa to kaysa sa ngipin ko. Joke lang! Masyado makatawa na naman kayo dyan eh. Lagi na kayo nakatawa eh. Oh, bakit nandito si Mr. Palengke? Kailangan nandito rin? Hindi ba pwede kami lang ni nanay ko? Family bonding yan. Hindi, kailangan kami lang ng nanay ko muna. Diyan ka muna, sa likod ka muna ng camera. Kaway-kaway lang. Dapat maya-maya tinitikman mo rin siya. Tara na mga ka-Berks. Ay, maniba lang na to. Pwede na to kainin, oh. Oh. Ay, di mo nakakaskapon eh. Hindi makataga. Nag-decide ako na wag na maligo. Sobrang lamig ng tubig. So, isang oras na ako na nandito. Nangitim na kaya ako. Ang itim ko na, oh. Halatang halata yan, oh. Ang itim. Anyway, alisin ko lang tong upuan dito saglit. Tutupi ko lang. Okay na. Nahimas-masan na ako. Fully recharged na ako, ka-Berks. Ay, sarap. Ang ganda pumunta rito ng ganitong weekdays. Kasi kukunti lang tao. Noong nagpunta ako dito nung Saturday ba yun o Sunday, wala kang mapwestuhan. Sobrang dami talaga ng tao dito. Pero ngayon, ang saya-saya. Ang luwag-luwag. Malinis. At saka kukunti lang ang tao. So ang sabi, wala daw bubwit o daga dito sa Canada, lalo na dito sa Alberta. Na-enjoy ko na masyado yung pamamasyal. Nakalimutan ko na nagbablog pala ako. Sabi ko, sarap naman dito, relax relax. Dahil na ng lalakad ko, ikot ako ng ikot. Tapos naalala ko, ay nagbablog pala ako. Nakalimutan ko. So biruin mo, no, kapag ka nandun kami sa kabila ni Angelo, magpo-park kami doon. Tapos lalakad kami paikot hanggang doon sa may tulay. Tapos iikutin namin yan hanggang dito. Kung makikita nyo yung ibang video namin na naglalakad kami sa park, dito yun. Tapos dito, bumababa kami dito sa may river na to. Hanggang doon pa yan sa may tulay. Tapos iikot ka doon sa kabilang side. Iikutan mo na naman yung kabilang side na yun. So medyo mahaba-haba rin talaga tong pasyalan dito sa may Bowness. Dito naman sa kabila, sa tapat niya, mahaba-haba rin eh. Kasi galing din ako doon sa kabilang side. Hanggang dito pa yan, malayo pa, hanggang doon pa sa may tulay. Marami rin mga naglalakad-lakad dito.
mag-exercise. Yun talaga yung gusto ng mga Canadian. Gusto nila mga physically fit, tapos exercise, camping, mga ganon, picnic. Tapos yung mga kinakain lang nila, puro mga carrot celery lang, i-dip lang nila yung sa ranch dressing, okay na. Yan, mga ganyan, mga nagbabike. Di ba? Ganda no, naka-divide talaga tong side na to. So dito sa side na to, ganda. Okay na rin to, marami akong bitbit eh. Ang dami kong bitbit. Para mabigat, para matagtag ako talaga, di ba? Dati hindi naman ako nagbablog na naglalakad-lakad ako na mga ilang kilometro. Pero dahil marami nagko-comment na ano ba yung puro na lang pagkain yung mga binablog nyo. Hindi kayo mag-exercise, hindi ka maglakad-lakad. Ang hindi nyo alam, lagi ako naglalakad-lakad. Pero ngayon, iba-vlog ko na. Para makita ng mga henyo nating mga ka-Berks dyan na naglalakad-lakad din ako, no? Nandito tayo sa cliff ng ano, ng isang pwesto rito, nakakatakot. At nandito na tayo sa pinakadulo, ayan. Dulo na ako. Pero andito tayo, magre-relax lang tayo. Ando si tatay nasa likod natin. Kinuhanan natin ng magandang view. Mas maganda yung view natin, syempre. Kulit, no? Tapos may mga ganito pa, oh. May mga damo-damo pa yung view mo, diba? Panalo. I don't know what it means when you are full of joy in your heart, feeling free for all the boredom and difficulties in life. When you feel you're flying higher than a plane and close to reach the stars, exploring your life in the beauty of the world. Adventures that you can share for everyone you hold. Naubos na yung 3 hours natin na kalalakad dito, no? So talagang exhausted na ako masyado. Uwi na tayo sa bahay. At parang nawala na ako ng tiyan. Parang pumayat na ako. Wow. Anyway, tara, uwi na tayo. At hindi ko alam kung saan dito yung daanan pa uwi. Hindi ko alam kung saan ako nakapark. Dahil sobrang layo ko na. Siguro dito tayo dumaan sa may maraming puno na to. Kasi may daanan din banda doon. Tapos doon ako galing sa kabilang side. Doon. Talagang hingal kalabaw na talaga ako sa sobrang layo ng aking nalakad. At may bit-bit pa akong mabibigat. Mabigat na upuan sa katong mga gamit ko. Diba? Ayos. Tama-tama exercise natin. Itong binili natin na tuwalya parang di naman natin nagamit. So, tara. Uwi na tayo. Ganda nga naman kasi ng lugar dito, ka-Berks. So, diba? Panalo. Alam nyo ba, ka-Berks, kung anong puno to? Ito yung puno ng Canada. Oh. Ayan ang Canada, oh. Diba? Oh, Canada. Ayan yung kanyang puno. Sabi ko, kakaikot ko na kakaikot. Hindi ko alam kung nasan yung CR dito. Ito pala, munti ko naman lagpasan. O, tandaan nyo, ito yung CR, ha. Kulay blue. Malapit sa mga fence na green. So, dito tayo, pasok tayo dito. CR muna tayo saglit. Sana na-enjoy nyo yung pamamasyal kasama si Chris Cusinero, ka-Berks. At tayo uuwi na. Namiss ko na yung Pilipinas. Kailan kaya tayo makakauwi ng Pilipinas, no? Iba kasi sa Pilipinas, eh.
Iba yung adventure doon, di ba? Mag-comment kayo dyan sa baba kung nakarating kayo dito sa dulo ng videos natin. At i-comment nyo kung anong meron dyan sa lugar nyo na wala dito sa Canada. Yung talaga pinagmamalaki nyo, i-comment nyo dyan sa baba. Gusto ko mabasa lahat. At promise, i-re-replyan ko yung mga messages nyo yan, okay? Finally, nakita natin sa sasakyan. Magpapalit lang ulit ako ng sapatos. Tapos balik na natin itong aking upuan dito. Dito ko na lang kaya ilagay ito. Exercise ako, sakit ng mga paa ko. Sobrang pagod. Layo ng nalakad ko. Panalo. Kung pupunta kayo dito, malapit lang to sa Calgary Olympic Park. Malapit lang dito, sa kabilang side lang to ng Bones. Ay. Dito talagang puro ano lang, puro lakad-lakad lang dito sa area natin, hindi kagaya sa kabila. Sa kabila kasi puro picnic, maraming table doon, saka mga bench. Dito sa kabila ko konti lang. Sa sobrang babad ng paa ko sa tubig, parang paa ng matanda na siya. Anyway, matanda naman na ako, so okay lang. Anak naman ng tipaklong. Ayos na. So tara, uwi na tayo. Yan yung lagayan ko ng tsinelas ko. O, diba? Kahit marumi yan, meron niyang sariling lagayan yan. Ayos. 3 hours of lakad-lakad. Not bad. Wala namang madaling trabaho, kahit saang sulok ka man ng mundo. Kikitain mong pera, pagpapawisan mo, patas na laban saan man patungo. Canada, Amerika o Australia, Hong Kong, Dubai o Africa, Taiwan, London o Saudi Arabia, Pinoy ang palagi mong makikita. Kaya pangarap mo ay tuparin, para sa pamilya mo na rin ang tagumpay mapapasa atin din. Samahan ang sipag, tiyaga